Alright, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga sulok tayo ng ating mundo. Sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kabayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kabayan ko, pagpasisyahan nyo po no, kasi nga kahapon wala tayo. Yes, absent kahapon si Sir Ivan kasi meron kaming pinuntahan ng aking asawa na very important mga kabayan. And also sinamahan ko rin po aking anak doon sa kanyang school kasi siya po ay nagpa-enroll mga kabayan. So very busy ang beauty ni Sir Ivan kahapon. Hey, ang dami kasi nag-message sa ating mga kabayan. Siguro lampas na 100 yata yun. Hindi ko naman bilang eh. And also, meron pong tumawag sa atin mga 5 na mga viewers natin. Kasi sila po ay nagmore kay Sir Ivan. So nagtanong sila na sana tayo. Baka siguro iniisip nila na baka itong si Sir Ivan ay dinukot na ng mga DDS. Actually, tayo po ay nagmonitor kahapon. Whole day ho tayo nagmonitor kahapon sa mga ginagawang kalokohan ng mga DDS. Lalo na itong si Rocky, itong si Sarah na nawalan na ng nawalan na po ng pag-asa makabayan. And also, pag-uusapan po natin itong si Cheese Escudero and also itong si Joel makabayan kasi meron pong ginawang kalokohan. So anyways, unahan mo natin itong ipinuward sa atin na vlog ng isang DDS vlogger na kung saan masasabi talaga natin na itong mga gunggong na ito, itong DDS vlogger na to, mangmang at kulang sa kaalaman makabayan. Kung ano ang kanilang poon, kung gaano katanga at bubo ang kanilang poon makabayan, ganoon rin po ang kanilang mga alipores. Sino na si Ivan? Naalala ba natin itong si Kukoy makabayan or pambansang loyal? Noon siya po ay pambansang loyalista. Ngayon siya na po ay pambansang loyal makabayan si Kukoy. Meron kasi siyang nireaksyonan yung lakad ni PBBM. Nalalaban natin 2 days ago na meron po tayong ipinost sa ating Facebook account makabayan na itong si PBBM pumunta siya doon sa warehouse ng DSWD. At meron sila doon gin-demonstrate makabayan kasama niya itong si Riz Gatchalian na tungkol doon sa water refilling or water filter system nila, yung timba makabayan, 'di ba ng DSWD? So ngayon, nung nakita yan ng mga DDS, kinutya nila itong si PBBM. Binalahura ang makabayan. Kasi nga, hindi sila naniniwala na yung tubig na yon ay tubig kanal makabayan. Diba yun po ay ininom ni PBBM pero merong gamit ho na isang water filter device makabayan. Pero siyempre dahil po merong word na tubig kanal or tubig baha or galing po sa tubig na ng ulan makabayan, pinagtawanan. Kasi according dito ni Pambansang Loyal o ni Kokoy, kailan pa daw naging scientist itong si PBBM. So para maintindihan natin makabayan, ipapakita ko mo sa inyo yung pupuntahan ni PBBM doon sa DSWD. For more details, let's watch this. This thing really works. Yes, sir. We leave it with them. Yeah, but you and I just show them how to use it and how to use it. Mabilis lang, sir. Mabilis lang. Dali. So, ito pa yung instruction we now stockpile is also in our armory. So when you go there, kompleto na talaga. Food, sleeping, clothing, okay. Dati yung balik. Bintay. Oo, magaling. We have the different health and the family with cooking. Hygiene is there. Ready to eat. Okay, so by the way, yung time na yan po ang time na nandun itong si Sara sa Dahig Makabayan. 'Di ba? Kung gaano ka-busy sa pagtatrabaho ang ating presidente, ganoon rin po ka-busy at saka pa-travel itong si Sara para lang manira Makabayan. So balik tayo doon. Ang tawag pala doon Makabayan ay water
filtration kit ng DSWD. So ngayon, pinagtatawanan nila itong si PBBM kasi daw naloko na, uminom na daw ng tubig kanal mga kabayan. Tas bakit daw ipapainom yan sa taong bayan? Hindi niya kasi naintindihan mga kabayan. Ngayon, before natin i-debunk itong si Kokoy, ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang vlog mga kabayan. For more details, let's watch this. Masayang araw, mga ka-PL. Kailan pa naging inventor itong ating presidente? Ha? Meron siyang bagong pautot kasi, mga kababayan. Yung balde na ganun kalaki, ewan ko kung ano na sa loob nun. Basta may butas, tapos may tubong ganun, parang gripo, yung pinaka tagasan ng tubig, mga kababayan. Tatandaan niyo po yung sinabi niya na yung mga tubig baha daw, ipunin daw natin. Ipunin natin yung mga tubig sa baha. Magagamit natin yan sa tag-init. O yun siguro ang itong invention niya para doon siguro sa mga maiipon natin galing sa baha na tubig, mga kababayan. Pero itong invention niya mas matindi, mga kababayan. Nilagyan daw po nila ng ng tubig kanal. Mantakin ninyo, tubig kanal. Nilagay doon sa balde, yung, ewan ko sino gumawa niyan. Siya kaya gumawa niya. Inventor na pala itong mama na ito. Hindi ko alam, basta balde siya eh. Hindi ko naman nakita yung loob. Sana kung nandun ako sa event. Tapos nilagyan daw ng tubig kanal nga. Sinala, nilagyan baso yan, tubig. Ininom, wala nang amoy. Sabi niya, wala nang amoy. Hindi na siya amoy kanal. Ayos. Ayos daw, ayos. Ito yung video. Ito yung video. Panoorin natin, mga kababayan. Tumama na to talaga. Kung ano-ano na naiisip. Natatakot na ako sa mama na ito. Baka mamaya. Kung ano-ano na maiisip dito, pati Pilipinas sa putang na ibenta na sa ibang bansa. Naku, nakakatakot ito, mga kababayan. Gato ba tama ng pulburon? Ito, panoorin natin yung video niya. Nakakatawa ba? Nakakatawa na parang nakakainsulto. Ano to? Ibibigay niya yung balde na ito sa mga kababayan nating hikahos talaga sa buhay. Yung mga walang linya ng tubig. Tapos sasahod na lang siguro ng tubig ulan. Okay pa siguro tubig ulan, malinis-linis pa. Kung yung baha ang ilagay doon, yung tubig sa baha ba, yun nga, ininom niya. Ayos. Yung isang tanga naman na nakukulay pula, na naka-jacket, hindi naman uminom eh. Pinanood lang si Bongbong Marcos na uminom daw ng tubig na galing daw sa kanal. Ewan ko ba kung gaano katotoo yan, mga kababayan? Di ba? Tama ang ating sinabi na kulang siya sa kaalaman mga kababayan. Di ba, DDS? Di ba mali pa siya, Ivan? Kasi nga halatang halata na wala siyang alam mga kababayan tungkol doon sa isang device na kaya hong mag-filter ng mga germs o yung mga nakasira sa ating katawan galing po sa tubig. Kayang-kaya ho i-filter yan. At saka wala kasi siya nakita ng mga kababayan na filter device or filtration kit or device mga kababayan. Kasi itong gung na to, nasanay kasi siya sa mga malaki na mga filtration device na yan po ginagamit dyan po sa refilling station, di ba? Naalala niyo ba na college days ko mga kababayan na meron pong nangyayaring siraan noon sa mga filtration device? That is early 2000 yata yon. Kasi nga, siyempre, meron pong nagnegosyo na refilling station. Ngayon, meron pong lumabas na device na ganun kalaki mga kababayan. Diba, inilagay natin po dyan sa ating faucet. Kasi nga, finifilter niya yung mga dumi doon, yung germs doon, kaya niyang i-filter yung mga kababayan. Pero yun kasi ay sinisiraan na siyempre ng mga tao na merong negosyo na refilling station mga kababayan. Di ba biglang nawala yon? Pero yun po ay in-improve mga kababayan. Meron na hong maliliit na yan. Ngayon, meron na po mga kababayan. At yan po'y galing sa ibang bansa. Di ba? Anong sabi niya? Kailan pa daw naging inventor itong si PBBM? Kailan pa daw naging inventor mga kababayan? Hindi si PBBM ang nag-invent noon.
Kundi, yun po ay galing sa ibang bansa mga kabayan at meron na ring hong gumagawa niyan dito sa bansa natin. Yes, meron ho. I-check nyo po sa Shopee, i-check nyo po sa Lazada, meron ho tayong mabibili na ganyan mga kabayan. Yung maliit lang, na talagang yan po ay napaka useful lalo na kapag sakuna makabayan, 'di ba? Mayroong baha, nasira yung tubig, wala ka nang pagkukuhanan po ng tubig na may inom, yan na po ang inyong gagamitin. Siyempre, tubig at tubig ulan, pwede yan, tubig diyan sa may baha, pwede niya or kaya niyang i-filter makabayan. Babalikan natin yung video doon sa pag-demonstrate ni PBM. Tingnan niyo yung tubig makabayan. Kasi nga, according doon kay Kokoy, hindi niya daw alam kung ano yung tubig inilagay doon. Ipapakita natin, Kokoy. Tingnan nyo kung gaano kadumi yung tubig. Diba? Ibig sabihin, hindi malinis ang tubig mga kabayan. Tas wala dyan yung filter device or filtration device, kundi nandyan ho sa dulo ng hose mga kabayan. Yes, yung maliit po na itim, yan po ang filtration device Kokoy, para alam mo. Actually, matagal na ho yung ginagamit doon sa Africa, doon po sa India, doon po sa Berlin, sa Singapore, sa Japan, or saan man yan. Alam nyo ang unang naglabas niyan mga kabayan, if not mistaken, according ho sa Google, ang pinakaunang naglabas yan is bansang Japan. Tumulong ho ang bansang Japan sa Pilipinas, Kokoy. Pero meron na rin hong naggumagawa ng ganyan na klase na filtration kit dito sa Pilipinas. So hindi ho si PBM ang nag-ibento, pero ito po'y inisyatibo ng mga tauhan ni PBM. At alam rin po ni PBM ang ganyan po na device makabayan. O di ba malaking tulong ho yan, pero ngayon kinukutsa nila, di ba? Isipin nyo ho, ang vlog nito ni Kokoy, umabot yan ng 50,000 na viewers makabayan. Ang ibig sabihin, 50,000 ka mga tao ang kanyang naloko or na-mislead makabayan. Kaya nga lagi ko sinasabi dito na kapag kayo ay viewers doon sa kabilang kampo, kayo ay kawawa. Maging mangmang makabayan. Kasi nga, pinifeedan kayo ng mga informations na kung saan hindi nakatulong, kundi por lang paninira at tinatakpan nila ang totoong mga balita makabayan, totoong mga informations. Hindi ba alam ni Kokoy na madali lang ho yan mabili dyan sa Shopee at saka sa Lazada makabayan? 'Di ba? Siguro first time niyang nakakita ng ganyan. Bakit? Kasi hindi niya alam na nag-improve na ang Pilipinas. Hindi niya alam, upgraded na ang bansang Pilipinas. Hindi lang ang ibang lugar makabayan, pati na rin po ang bansang Pilipinas. So tingnan nyo makabayan ang mga comment doon sa vlog ni Kokoy. Kahit naghihirap ako, hindi ako iinom ng tubig baha. Bangag talaga. O diba, tingnan nyo makabayan, may tililing na talaga si Dunyor. Ang tao po pag immune na sa drugs, naluto na ang utak sa drugs, pati po isip na apektuhan na. O di ba mga gonggong, walang alam makabayan. Tas dito pa, lakas ng tama, trip ni Bangag, sobra ng pagkabangag itong presidente na ito, pinagsisihan ko talaga, binuto ko to. Nagtitrip lang yan si BBM kasi high na naman kung ano-ano lang may isip, kutkutin. Sobrang kabangagan na yan ni Marcos. Di ba? Yan ang kawawa. Sila ang kawawa makabayan kasi hindi nila alam na meron na palang device na ganyan. Kasi sila ay naloko ni Kokoy makabayan. Diba nakakaawa talaga eh. So anyways, forward tayo. Pag-uusapan natin itong pangalawang vlogger na ibig ko sabihin na siya ay umamin, binayaran siya ng 275,000 pesos para lang manloko ng mga tao makabayan. Siya, si Boy Tapang, ang umamin. I am very sure na nabalitaan nyo na po na meron po mga Facebook pages na nag-promote ng mga online sugal na tinigdown na ng Facebook makabayan. So according sa balita, warning to influencers. Binura ng social media giant na Meta ang Facebook pages ng 20 influencers na nagpo-promote ng illegal online gambling ayon sa digital advocacy group na Digital Pinoys. Kabilang na rito ang mga page ni Boy Tapang na merong 5.5 million followers, Shashna Laparan na merong 9.7 million followers, Kuya Lex TV na merong 100,000 followers at Mark Anthony Fernandez na merong 242
followers. Isinumite ang pages nila ng Digital Pinoys matapos i-endorso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC sa Meta mga kabayan. So meron pong 20 lahat po ng mga vlogger tinake down ang kanilang Facebook page kasi sila po ay nag-promote ng online gambling mga kabayan. Isa dyan, itong si Boy Tapang. So ang sabi ni Boy Tapang mga kabayan na siya pala ay binayaran ng 275,000 pesos para lang mag-promote ng online sugal mga kabayan. According sa kanya, siya po nagsisi kasi po natanggal na po or na-take down or nabura na ang kanyang Facebook account mga kabayan. So sabi niya, para ni sa tanang vlogger, para daw ito sa lahat ng mga vlogger, aspiring vlogger or aspiring future vlogger, wag kayong mag-promote ng casino. Alam ko na malaki kayong nakukuhang bayad dyan kasi na-experience ko yan. Imagine mo, ang kanyang sweldo or ang sweldo niya mga kabayan sa Facebook is only 700,000 to 1 million pesos monthly. Pero ang bayad sa casino per video, 150,000 pesos to 250,000 pesos. Siyempre, according sa kanya, pipiliin daw niya na mag-endorso ng sugal kasi mas malaki, easy money mga kabayan, tas fast money. Compare daw sa kanyang salary sa Facebook na mas maliit kaysa doon sa kanya nakukuha sa pag-endorso ng casino mga kabayan. So malaki daw ang kanyang pagsisisi kasi naban na ang kanyang Facebook page na kanyang ito ay source of income or monthly income ang kanyang Facebook page mga kabayan. Ito daw ay lesson learned. Sabi niya na dapat daw tayo ay makontento kung ano ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So ngayon malaki daw ang kanya sabi niya na wala na daw siyang magawa kundi tatanggapin na lang niya ang nangyari sa kanyang Facebook page. So sabi niya, move on mga kabayan. Pero siya pa rin po ay gagawa po ng mga vlogs, pero sabi niya, move on na daw. Hindi siya gagawa po or mag-promote ng mga sugal. O diba? Sa dulo talaga sa huli na po ang pagsisisi mga kabayan. Alam natin yan, na sa huli na ang pagsisisi. Noong time kasi na nagsabi na ang gobyerno natin na plano na hong ibaban itong online sugal kasi nga nakakasira ito ng buhay at marami pong nasira na buhay, maraming nasira po na pamilya, maraming nagpatayan, maraming nakawan dahil po sa sugal, hindi kasi nakinig ang mga gunggong neto. Nagpapatuloy pa rin po hanggang sila po ay minonitor, gin-monitor sila nating gobyerno, nilista sila lahat, ngayon tanggal na ang kanilang Facebook pages mga kabayan. So merong listahan kung sino yung mga or kanino mga Facebook pages ang tinanggal na sa Meta. Ito po isinumong po ng ating gobyerno doon sa Meta. Ito po yung na-take down mga kabayan. So sabi dito, here's the formatted list of influencers endorsed for page takedown. Si Sashna Laparan, tanggal na. Si Boy Tapang, si Mark Anthony Fernandez, ito rin po si Kuya Lex TV. Sila itong nabanggit natin kanina mga kabayan. Kabila o kasama nila, ito rin pong si Miss Jenny Bilog, Vic Dosokatan, si Tanley TV, Ikang Surikat, Ralin Jane Pangasian Bernante, si Yalo OK, Moxie TV, andyan po si Aklas, si Ann Mini Vlog, Gangster Squad, si Awit G, or si Awit Gamer mga kabayan, si Hype Bits, mga ka-dreamers, Salas Genki, si Gal Ocariza, at saka si Fresco Gaming. Sila po yung mga influencers tinanggal na sa Facebook mga kabayan kasi nga na-promote ng online gambling. May napansin ko dyan na wala sa listahan mga kabayan na nag-promote rin po ng sugal. Sino si Ivan? Una si Wamos. Diba? Si Wamos nag-promote ng sugal mga kabayan pero wala dyan sa listahan. Ito rin po si Merx Game o si Merx Gray, siya rin po ay nag-promote ng sugal. Pati rin po itong si Chooks TV mga kabayan, siya rin po ay nag-promote ng sugal. So magiging unfair ito kapag hindi matatanggal ang mga binanggit ko na pangalan mga kabayan, di ba? Ito po yung maging unfair sa doon po ng mga vlogger na natanggal na ang kanilang Facebook page kasi nga sila po ay nag-promote ng sugal. Unfair kapag hindi ito ma-apply sa lahat mga kabayan.
Diba? Sana tingnan rin po ng ating gobyerno yung account ni Chooks TV, yung account ni Wamos, yung account ni Merx Gray, and also rin pong ipinakita natin isang DDS vlogger na si Efrelyn Fernandez Makabayan. Sila po ay nag-promote ng sugal. So anong nangyari ngayon? Iyakan lahat. Deserve. Diba mga hard-headed kasi, mga pasaway kasi, diba hindi pa maniniwala nung una Makabayan. So ngayon, tanggal ang kanilang pages, iyakan lahat. Alam natin na hindi po easy ang gumawa ng ganun kalaki na channel Makabayan. Totoo yan, hindi easy yan. Pero unlike doon, siyempre unlike doon sa mga kilala na mga vlogger, na for example, sila po si Boy Tapang, sila si Mark Anthony Fernandez, sila si Sashna, si Lex TV, at saka maraming iba, sila si Awit Gamer, na kilala na talaga at meron silang community Makabayan. So very easy lang sa kanila na i-revive ang kanilang channel kasi meron ho sila mga followers Makabayan. Pero yung iba, I don't think so, di ba? So anyways, lesson learned yan. So huwag kayong gumaya sa kanila, huwag kayong mag-promote ng online sugal. Nakakasira yan ng buhay. So anyways, ipapakita ko sa inyo ang balita Makabayan. For more details, let's watch this. Ang kalulong na maraming Pilipino sa online sugal, ikinababahala ng mga mambabatas. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. una nang nagpaalala sa responsableng paggamit ng teknolohiya. Hindi buo ang araw ng maintenance worker na si Val kapag hindi nakakapagsugal. Pero hindi madalas swerte kung gaano raw kabilis manalo ang pera mo, biglang naglalaho. Ang budget na ipinang-scatter, nasa shatter. Ayun, minsan nakabot din ng 1,000 mahigit. Wag nakakano ko na rin pati pang ko eh. Pangkain yung budget, nababawasan po yung Kapag? natatalo. Sir, anong pakiramdam pag natatalo? Medyo, syempre, gusto mo makabawi sa tano mo, naghahabol hanggang sa lumaki yung natatalo sa hindi mo na nauubos na pala yung budget mo. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagpaalala. Maging responsable sa paggamit ng teknolohiya sa harap ito ng paglaganap ng online sugal. Ang isa pang pinadali ng digitalization ay ang pagsusugal. Maraming pamilya na nasisira dito, lalo na kung hindi responsable ang pagkakagamit nito. Ang teknolohiya ay nandito para padaliin ang ating buhay, para ilihis ang pamahalaan sa korupsyon, para maging mabilis ang proseso, para mapaganda ang edukasyon, ang healthcare at ang kalakalan. Higit sa lahat, para magtaguyod at magbuklod ng pamilyang Pilipino, hindi para sirain ito. Dahil sa dami ng nalululong sa sugal, ikinababahala na ng ilang mambabatas ang online gambling. Si Senator Loren Legarda, isinusulong ang total ban o pagsuspinde sa lahat ng uri ng online sugal sa Pilipinas. Marami na raw kasing na-addict, nalulugi at nasisira ang buhay. Ang mga kinakapos naman sa pera, sabi ni Senator Mig Zubiri, lalo pang nalulugmok sa hirap dahil sa pagsusugal. Nagdudulot daw ito ng pagkakabaon sa utang at krimen, kaya maituturing na national emergency. Una nang pinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang online sugal. Hindi raw tayo tuluyang nakaligtas sa pogo at isabong dahil sa online gambling. Nakaraang taon, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuluyang pagpapatigil sa operasyon ng Pogo. Tanong sa palasyo, ang hatol kaya sa online gaming tulad ng pagsusugal online, madidesisyonan at iaanunsyo sa sona ng Pangulo. We are still looking into it because we have to see all the ramifications that gaming of that method may be allowed to operate. Ayon sa PAGCOR, papalo sa 100 billion pesos ang kinikita ng gobyerno mula sa online gambling. Nasa 32,000 naman ng mga manggagawang nakasandal dito. Sa ngayon, isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paghihigpit sa paggamit ng digital payment para sa pagsusugal
online. Okay, so before natin itutuloy ang ating talakayan mga kabayan, please palike naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kabayan para malaman po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed kasi sila po ay binulag ng kabilang kampo ng mga DDS fake news peddlers para makita nila ang mga totoong balita mga kabayan. So please, like and share. Okay? So anyways, siya nga pala, i-acknowledge muna natin ating mga viewers, mga account dyan sa baba na merong maraming na-comment mga kabayan. Yung ating pong top 5 commenters. At saka nandito sa ating listahan, nandyan sila si Nemi Hasigawa, mayroong 26 na mga comments, meron Flor Espiritu, mayroong 16 na mga comments. Nandyan rin po si Robel Ferrer Official, mayroong 14 na mga comments, Brisilda Sinesa, mayroong 13 na mga comments, nandyan rin po si Uzay Neti, mayroong 12, lahat ng mga comments. Okay? At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Midasiplon, Jean Rabara from UK, Samuel Blag from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin po si Michael Vinas, Evelyn Alibangbang, hi to Teo Pambuena, Rose Guevara, Lena Sabado. Hi to Ma'am Cartlia F. Nandyan rin po si Rebel Ferrer Official, Rose Line, Pam K, Miles Valdez, Juan Pingi. Kasama rin po natin si Maria Cristina Fernandez Manimbao and hi to Benji Sumailo. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin at ang mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so patuloy tayo mga kabayan. Naalala nyo ba na meron akong ipinost na video last July 3 mga kabayan doon sa ating Facebook account, ito patungkol ho ni Cheese Escudero and also kay Joel Villanueva. Yung tungkol sa pork barrel mga kabayan. Naalala ba natin yan? So ngayon, yung video na yon, puro pa kasi yun mga istorya-istorya pala, mga narinig dito, narinig doon, mga kamaritesan mga kabayan. So hindi pa talaga 100% sure. Pero yun ang kumakalat na mga sabi-sabi mga kabayan. Na daw, itong si Cheese, merong makukuha na pork barrel na 9 billion pesos mga kabayan. Daw, ito namang si Joel, siya yung may pinakamalaking makuha na pork barrel mga kabayan na nagkakahalaga ng 12 billion pesos. Una, yun lang po ay sabi-sabi. At para maintindihan natin, let's watch this. Nako, amoy kesong maalat ang isyong ito. Taong bayan dinenggoy daw ng Senado kasi nga tumatadinting na 150 billion pesos ang pork barrel nila. Heto ang listahan ng top 20 sa mga probinsyang nakatanggap ng pork barrel. Alam nyo ba na number 2 ang probinsya ng Sorsogon sa may pinakamalaking pork barrel allocation? 9.1 billion pesos ang pork barrel dyan. At yan ay probinsya ng walang iba kundi ni Senate President Cheese Escudero. Ang number 1 naman dyan ay Bulacan, 12 billion ang pork barrel allocation dyan. At yan ay probinsya ni Senator Joel Villanueva. At kung susumahin naman ang pork barrel ng Senado, 150 billion pesos nga yan mga kababayan. Hay, ba't naman ganyan? Ang Department of Education binawasan ng pondo. Kulang na nga ng 165,000 classroom, kulang pa ng 56,000 teachers. Ang PhilHealth din, umaasa sa corporate funding nila. Pati ang ayuda para sa mga kababayan nating kailangan ng tulong, hinaltasan ng malaki. 50 billion ang binawas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Yun na nga, may dagdag bawas sila. Binawasan ng DepEd, PhilHealth at 4Ps. Ang pork barrel ng Senado, dinadagan. Ngayon, meron hong pumutok na balita kahapon mga kabayan na kung saan nagulat tayong lahat. Ano yan si Ivan? Kasi nga meron pong balita na meron palang nangyaring last minute insertion budget na ginawa itong si Cheese Escudero mga kabayan. Yun na ho yun, ang budget na yun. Yung sa video, nagkatotoo lahat mga kabayan at kahapon lang natin na-confirm na merong nangyaring ganyan. O di ba napaka balasubas talaga itong taga-Senado mga kabayan, di ba? Napakasiba talaga eh. Tapos sila pa dito ang gumawa na nagkaroon dito ng budget cut doon sa PhilHealth, doon sa DepEd, at saka doon na inilagay sa DPWH mga kabayan in the form of pork barrel. Pati po yung 4 piece,
tinanggalan rin po ng budget mga kabayan. So yun na po ang nangyari. Ang daming nagulat kahapon. Ang daming nagalit kahapon. Pati nga si Senator Tito Soto mga kabayan, alam niyo bang sinabi niya? Tapos ang sabi ni Tito Soto, sabi niya, scandalous and excessive. Grabe. Tito Soto shocked by Senate insertions in 2025 national budget. Sabi ba dito, this was how Senator Vicente Tito Soto III described the alleged 142.7 billion pesos in budget insertions that Senate President Francis Ches Escudero and other senators supposedly made in the 6.2 trillion pesos spending program this year, which included a whopping 1.1 trillion pesos allotment for the DPWH mga kabayan. O, diba? May nasabi pa ngayon ang mga DDS. Binanatan ba nila si Ches Escudero o ang mga senador mga kabayan? Malaking tanong yan. Bakit ito naaprubahan kaagad? Bakit kaya si Ivan? Siyempre, marami kasing kalyado na mga DDS mga kabayan. Di ba yung previous na Congress? Marami kasi mga DDS doon. So very easy na lang, gin-insert nila yung budget na to. In just one snap, nandyan kagad yung budget. Pero bakit hindi nila ito pinagdebatihan mga kabayan? Bakit kasi Ivan? Siyempre mga DDS At saka, ang laki po na kanilang budget mga kabayan. Malaki po ang makuhang pork barrel ni Cheese and also ni Joel. Diba? May tanong tayo sa mga DDS. Bakit hindi sila nag-ingay tungkol dito? At nang ipinost ito ng Politico.com mga kabayan, alam nyo ba, pinatanggal ho yan ni Cheese? Natanggal ho yan bigla doon sa article na ginawa ng Politico.com mga kabayan. Nawala, ipinatanggal. Siguro, tinawagan ni Ches, hindi din alam kung sino tumawag doon sa Politico.com, ayaw siguro na may skandal mga kabayan, pero totoo yung balita. Ipinatanggal kaagad. Pero nakarecord na ho yan sa taong bayan. Naibalita na ho yan ng mga vlogger mga kabayan. Nakita na ho yan ng mainstream media na meron palang nangyaring ganyan last minute insertion budget. Pero bakit binakbakan ng mga DDS si Speaker Martin Romualdez yung time po sa bicameral issue mga kabayan, yung budget, yung GAA, nalaban natin na daw meron lang in-insert si Speaker Martin Romualdez na budget doon sa GAA mga kabayan. Diba? Ilang buwan nilang binakbakan si Speaker Martin Romualdez hanggang ngayon. Pero bakit hindi kaya nilang bibirahin itong grupo ng mga DDS senators dyan sa Senado mga kabayan na hawak nila sa liig itong si Ches Escudero? Bakit hindi nila kayang tirahin? Diba DDS, that is very unfair. Kung ano ang ginawa ninyo na pangbabalahura kay Speaker Martin Romualdez tungkol doon sa GAA o sa bicameral issue, ganon rin po dapat sana ang inyong ginawa dito sa mga DDS senators. Bakit ayaw nyo? Kasi kayo ang nakakabenepisyo. Pumabor kasi sa inyo. Kasi ayaw nyong mapahiya. Kaya ayaw nyong titirahin yung nandun sa Senado. Diba? Tama ba si Ivan? Diba? So dapat talaga sila nababantayan mga kabayan. Ito mga buhaya talaga Diba? Lagi na sinasabi na ang buhaya daw nandyan sa Kongreso mga kabayan, sa Kamara, nandyan ho sa Senado. Kasi nandyan ho ang mga DDS senators. Sila ang totoo dito na mga buaya mga kabayan, di ba? So anyways, papakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Eto, parang laglaga na. Alam niyo kung bakit? Meron pong pangalawang opsyon. Merong pinaplano ang Duterte 7 na mga senador na kung ayaw ni Escudero, kung hindi pwede si Escudero, maglalagay sila ng sariling kandidato. Or gusto nilang maging Senate President. O, yan na. Naloko na. So, ano kaya ang dating nito kay Escudero? Dahil umaasa si Escudero na mariretain lang siya as Senate President kung susuportahan siya ng Duterte 7. Sino ba yung pitong yun? Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Marcoleta, at Amy Marcos. Kasama si Camille at Mark Villar. Kaya nga Duterte 7
Ang nagbansag niyan si Bato de la Rosa, hindi ako Okay, ganito. Ang pagiging Senate President, kailangan majority makuha mo. Kung makuha mo ay 13, 14 senador, ay ikaw na ang Senate President. Pero dahil nga po sa nakikita na siguro nitong Duterte 7 na gumaganda na ang laban ngayon, posibleng yung mga veteranong senador o veterans block na grupo naman ay Subiri, Ligarda, Soto, and Lacson ay makarecruit ng ibang mga senador para pantapat kay Escudero. Pero dahil sa ang nakikita at paniniwala ng Duterte 7, ayaw nilang samahan yung mga sa tingin nila ay hindi kakampi nila, hindi sasama sa kanila tungkol sa paglaban nila na isalba si Sara Duterte sa impeachment. Kaya, kung hindi makukuha ni Escudero ang Senate presidency, dahil nga tumataas na ang bilang ng kabilang grupo, abay nagbabalak po itong grupo ni Bato de la Rosa maglagay ng kanilang kandidato. Either is Marcoleta raw or Amy Marcos. Anong ibig sabihin nito? Inilalaglag na nila si Escudero? Ayaw na nilang tulungan si Escudero? O nakikita na nitong Duterte Senador na mahina na ang leadership ni Escudero? O baka naman nakikita nilang naglalaro lang si Escudero o ginagamit sila, pero pagdating ng trial at butuhan, magiging anti-Sara din ito? In other words, hindi sila sigurado sa pagiging kung ano ang katapatan ng kanilang gustong maging Senate President. Abay, matindi ang galaw, tayo naman, dito sa media at social media ay nag-oobserba lang kung ano ang kailang gagawin. After all, tayong mga nasa labas na hindi kasama sa Senado kasi yung paglalagay ng Senate President, exclusive yan sa mga senador lang. Walang pwedeng makialam dyan. 24 senador lang at member ng majority lang ang magdi-decide yan. Yun po yan Ang gusto kasi, alam naman natin, ayaw man aminin, ang gusto nitong grupo ni na Senador Bato, Duterte Senador, ay yung kaagad-agad na ang gusto nilang makasama at Senate President ay yung papatay sa kaso ni Sara Duterte. Yung magdi-dismiss or magbibigay ng acquittal kay Sara Duterte. Yan ang gusto nila Di ba? Tingnan natin kung pwedeng mangyari yun. Baka nararamdaman itong grupo nila na hindi mangyayari. Nag-aalanganin si Senador Escudero, kaya gusto nilang maglagay ng opsyon ng another candidate. Abay, kaabang-abang talaga. Naku, pasensya na po kayo, biglang lumakas yung ulan at hangin dito, kaya parang nag-iiba yung ilaw, lumalabo ng bahagya. Talaga happy weekend sa atin. May typhoon Krising dito sa Pilipinas at Luzon at Metro Manila. Kaya po kumukutitap yung ating lights at saka malakas na din nyo. May mga pag-ulan-ulan pa. Anyway, malinaw po kayong pwede makapag-react, comment dito sa isyong ito. Sunod na ating pag-usapan naman ay itong, alam mo na, ang incoming SONA, State of the Nation Address, hindi natin alam kung anong laman yan. Pero siyempre lahat tayo umaasa na yung importanteng kailangan natin ay sana ating madinig. Kasi pagka po State of the Nation Address, nagiging priority yan. Halimbawa, proposed bill, unahin yon. O kaya yung talagang programa ng gobyerno ni Pangulong Marcos, ay yun ang gagawin sa susunod na isang taon. Kasi ang SONA, ano ang ginawa mo sa nakaraang taon at ano ang gagawin mo sa susunod na taon. Ayan. Pero exclusive sa presidente yan at buong executive department kung anong laman ng State of the Nation Address. Hindi natin pwedeng pangunahan. May mga sapantaha lang. Pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng security, at tungkol sa education, tungkol sa health, at marami pang iba. Pero sana nga, isama, tama yung panawagan ni Senador Rapi Tulfo. Sana isama talaga yung total ban
sa online gambling. Hindi pwedeng regulate yan eh. Dapat total ban. Pasintabi na ho yun ang hanap buhay kasi ho hindi nila kontrol eh. Ang mga sumasali dyan ng mga minor de edad, kabataang na-addict na po sa online gambling, nasisira ang pag-aaral, nauubos ang pera, pati mga OFW nababawasan ang kailang padalang pera sa kailang pamilya dahil napapasugal online gambling. So sana nga po ay, pag sinabi kasi ng Pangulo, total ban, itigil, ay mabilis pong mangyayari yan katulad dun sa Pogo. Di ba dun sa nakaraang zona? Sabi niya, itigil, stop na. Ang Pogo, stop talaga. Hanggang sa December 30, dahil yun ang permit na nakuha. After December 30, wala nang Pogo. Yan ang dapat gawin. Kaya matapang na liderato yan. At nangyari. Ito, kung stop or total ban ng online gambling, talagang titigil yan. Kasi pag inutos ng Pangulo at sinamit doon sa State of the Nation Address, SONA, ay lahat ng mga Cabinet Secretary, PNP at Law Enforcement Agency susunod. Hindi naman kailangan ng batas para ipatigil yan eh. Yung Pogo nga, order lang na ipatigil eh. Ito pa kayang online gambling. Kasi nga ho, marami na hong nasisira. Totoo yun. Delikado yan. Patuloy na tataas ang bilang na ma-addict sa online gambling, masisira ang kabataan, masisira ang pamilya, nasisira ang buhay ng mga OFW at marami pang iba. Dahil kahit saan ka nandun, pwede kang sumali sa online gambling. Nasa bahay, nasa eskwela, habang iba nga nagmamaneho, grabe. Yung iba habang nagmamaneho, naka-online dahil mayroong inaabangan online gambling. Delikado yun, nagmamaneho. Ganon pong katalamak na. At pag hindi yan pinagbawal, lalong titindi. Sa susunod na 2 hanggang 3 taon, titindi po ang epektong masama nito sa kabataan. Baka magdulot pa ito ng crime. Kasi pag walang pera, natalo sa sugal, mag-iisip, gumawa ng labag sa batas, magnanakaw, kung ano nung gagawin. Diba? Para ipansugal. Kasi ganun po yung na-addict sa sugal eh. Lahat ng klaseng pamamaraan para magkapera, para may pansugal, ginagawa. Delikado yan. Okay, so siya nga pala, ang SONA Makabayan is after 6 days na ho. So malapit na. So 6 days, so sana i-surpresa tayo ni PBBM na magkaroon na dito or i-announce niya na total ban na yung online sugal sa Pilipinas. Kasi ako na pabor dyan kasi ang dami hong nasisira na buhay dyan makabayan. Dito nga sa amin, sa kapitbahay namin, nag-away dahil lang sa scatter, dahil lang sa mga sugal-sugal na yan, online makabayan, nagkautang-utang na. Pumunta nga dito sa bahay para lang mangutang. Tapos nang nalaman namin, meron nag-tip kasi sa amin na baka, gagamitan daw sa sugal makabayan. So hindi na namin pinahiram. Pangit di ba? Pinapahiram mo, tas akala mo na gagamitin po sa maayos, pero doon pala sa sugal, mapupunta makabayan. So hindi kami pumayag. Diba? So ako, pabor na pabor ako na i-total ban na ang online sugal sa Pilipinas. Sana isurpresa tayo ni PBBM this coming SONA Makabayan. So anyways, kasama rin po natin si Rosenda Aunso, Hi to Terby, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Teresa Mercado, Toto Leo, nandiyan rin po si Treneng Lozano, Pink Lover from Dubai, Hi to Jocelyn Flores, nandiyan rin po si Chito Cabada, Jen Ragonton, Admel, Romeo Labasen, El Vlasen, nandiyan rin po si John Nacario, Ben Benido Go, hi to Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilias, and Derek William Mayo. Okay, so mga kababayan ko, kumustahin nga pala natin itong mga DDS, kumusta yung Free Duterte na rally ninyo? Di ba yan po yung nangyari July 19, 20, and 21? Naunguna pa nga ito si Sara doon sa Dahig Makabayan kasi ito daw ay worldwide or nationwide na rally. Merong rally doon sa Davao, sa samang lugar, doon po sa US, sa ibang lugar, sa mga OFW, pati po doon sa Dahig Makabayan. At saka naunguna doon sa Dahig, itong si Sara Duterte. At saka natawa ako doon sa kanya Makabayan. Bakit si Ivan? Kasi napansin natin, bakit ba siya magtungtong or aakyat dyan sa upuan Makabayan samantalang mataas na yung stage? 'Di ba? 'Di ba yan po yung nakasanayan niya na siya po ay tawag dito yung akyat pa siya ng upuan kapag meron siyang pupuntahan na siya po ay mag-rally, na siya po ay mamumulitika, 'di ba? Lagi siyang nakatungtong diyan sa upuan Makabayan. Pero diyan sa Dahig, stage na kasi yan. Bakit pa niya kailangang umakyat sa upuan Makabayan?
'Di ba? Itinaas niya ang kanyang sarili. Nakakatawa talaga eh. Kaya nga tayo pa magdududa na sa tamang pag-iisip pa itong si Sarah, kailangan pa niyang tumuntong dyan or akyat dyan sa upuan, samantalang yung stage mataas na makaabayan. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. Tapos doon po sa dahig, siya po ay nagkalat. Napansin ba natin, lahat ng rally na makaabayan nangyari po sa July 19, 20 and 21, nilangaw lahat. Sa dahig, ilan lang po ang nandun makaabayan. Sa US, ilan po nandun mga kaabayan, di ba? Pati nga sa Pilipinas, ilan na po sila. Ang ibig sabihin, wala na silang nahakot na mga rallyista. Kasi yung mga rallystang lagi nilang isinasama makaabayan, mga bayaran kasi. Siyempre, hindi naman yan sasama sa rally kapag walang bayad makaabayan. Unlike dito sa mga ginagawang rally ng mga pro-admin na mga supporter, mga legit naman kasi, mga organic naman kasi, hindi na kailangang babayaran. Pero dyan sa mga DDS na yan, ang kailangang rally, puro kasi bayad lahat makaabayan. Diba? Kaya ilan lang po natin nakita na nandun po sa rally ni Sarah. Ngayon, doon po sa kanyang rally, meron siyang sinabi, meron siyang inamin makaabayan na dito natin na-confirm na talagang gusto nilang itatanggal o tatanggalin sa pwesto si PBBM. Gusto nilang patatasikin sa pwesto si PBBM. At mismong si Sarah ang nag-confirm makaabayan. Sabi niya, naintindihan ko. Tayong lahat gusto natin mapalaya si BBM sa pwesto kasi wala tayong nakikitang pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang rason kung bakit natin siya binoto daw. Pero kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si PRRD. O di ba? Kumpirmado. Plano niyang tatanggalin sa pwesto si PBBM. Kumpirmadong plano lang ipapatalsik o patatalsikin sa pwesto si PBBM. Pero matagal na nating alam yan. Sara Duterte, hindi lang yan ngayon. Matagal na ho yung plano ninyo. Doon pa nga lang sa nangyari sa Kamara, doon sa Kongreso, di ba inatake ninyo si Speaker Martin Romualdez kasi nga gusto nyong ang plano ninyong tatanggalin sa pwesto si Speaker Martin Romualdez para hawakan yon ni Aling Maliit or ni GMA para kontrolado ninyo ang Kamara. Kasi plano ninyong ipapatalsik sa pwesto si PBBM. Noong time na itong si Zuliaca na cite in contempt doon sa Kongreso, 'di ba? Pumunta ka agad doon sa sa Kamara. Kasi meron siyang plano mga kabayan na magkalat doon. 'Di ba? Umatake siya kagad doon sa Kongreso, hindi na siya lumabas, kanya pong ginbreak niya ang protocol ng Kongreso, at saka plano pa siyang mag-jogging daw sa labas ng Kamara Makabayan. Siguro plano niya na magpa-tsugi-tsugi siya para isisi doon kay PBBM. 'Di ba? Siguro plano niyang magpasakit sa kanyang sarili para ito'y ibunton doon kay PBBM at para sisihin si PBBM ng taong bayan. 'Di ba? Yun ang plano nila. Noong time po na ililipat na itong si Zuliaca doon sa presuhan Makabayan, 'di ba siya po ay nagkalat, siya po ay sumabog, siya po ay anong ginawa niya? Siya po ay gumawa ng eksena Makabayan. Yun na po yung video niya na meron siyang sinabi na hindi maganda doon kay Felisa, kay Speaker Martin Romualdez at saka kay PBBM na daw ipapatigil nila si PBBM kapag siya daw ay ititigi Makabayan. 'Di ba nakalat niya? Alam natin na yun po ay scripted. Yun talaga ay planado. Kasi nung time na yun, kausap na niya ang kanyang mga vlogger Makabayan na kapag time na siya po ay gagawa na ng eksena doon sa loob ng Kongreso, ito kagad ay sasakyan lahat ng mga vlogger Makabayan. Ito kagad po ay ikakalat ang kanyang mga sinasabi. Di ba nag-Zoom meeting sila lahat? Kasi planado na yun lahat Makabayan. Nag-successful pa sila? Nagtagumpay pa ang plano ni Sarah? Hindi. Kasi meron siyang maitim na budhi. Meron siyang maitim na plano na siya po ay pinigilan dito ng ating Panginoon na hindi mag-prosper ang kanyang plano. 'Di ba? Kaya nga ngayon ang nangyari Makabayan, sila ngayon ay naglokohan na. Sila ngayon ay nag-away-away na, 'di ba?
kadiliman versus kasamaan. Ang kanilang mga vlogger nag-away-away na dahil sa pera mga kabayan. Itong si Harry Roque, dismayado sa mga Duterte kasi hindi siya pinapapakinggan kapag meron siyang suhestyon mga kabayan. Nagtampo na. Super tampo, ang laki na kanyang tampo sa mga Duterte. So ang plano niya, siya na lang daw ay uuwi sa Pilipinas mga kabayan. For more details, let's watch this. Sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan, 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Wala daw gumagalaw sa Pilipinas pagkaabayan kasi wala na siyang nauto sa Pilipinas, di ba? Kasi gising na gising na ho yung mga Pilipino. Alam ho ng mga Pilipino ang kanilang pinagagawa makaabayan na puro lang panluloko. At gusto kasi sila na iupo ito si Sara Duterte kasi gusto nila ng shortcut makaabayan. Alam kasi ng taong bayan na nagtatrabaho ng matino ang ating presidente. Pero pilit itong sinisiraan ng mga DDS makabayan. Nakikita ho ng sambayan ng Pilipino, majority ng mga Pilipino na nagtatrabaho ng matino ang ating presidente. Kaya hindi na po pinakinggan itong si Harry Roque, hindi na pinakinggan itong si Sara Duterte. Kaya ngayon, nagkalitsi-litsi na sila makabayan. Diba nag-give up na nga itong si Sara Duterte? Ito pong si Harry Roque. Bakit siya dismayado? Kasi hindi siya tinulungan ng mga Duterte dito sa kanyang application for asylum makabayan. Kaya siya dismayado. Kaya siya uuwi na lang Pilipinas kasi alam niya anytime from now pwede na siyang dadaputin ng mga police Dutch makabayan. Kasi siya po ay TNT. Tago ng tago, hindi aprobado ang kanyang asylum doon sa Netherlands. Kaya ngayon, nagplano siyang uuwi na lang siya. At yan ang kanyang dapat gawin makabayan. Dapat harapin niya ang kanyang kaso. Huwag patago-tago, huwag gagawa ng kalokohan. Dapat magpakalalaki siya. Kung lalaki siya. Diba? Dapat dito sa Pilipinas, dapat harapin niya ang kanyang mga kaso. Kung talagang sa tingin niya, siya ay walang kasalanan makabayan, walang ginagawang kalokohan. Dapat umuwi siya ng Pilipinas, maglalagay pa ng maraming banda ang ating kapulisan. Ang daming sasalubong sa kanya makabayan, o di ba? So anyways, kasama rin po natin nandyan si Josephine Gallego, Porping Pernia, hi to Jel Coligado. Nandyan rin po si Eleonora Almacen from Canlubang, Calamba, Laguna. Hi to Dioselan David, Phil Macabato, Ashen, Tony De Los Reyes. I-shoutout natin si Laini Cacas from Negros Island. Hi to Shirley Fernandez, Reynald Villamor, Joan Acosta, Marian Alagaw. Hi to Fernando Fran, China Angeles, and hi to Abraham Yanes. Okay. So, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ng isang Marcos supporter. For more details, let's watch this.
Magandang araw mga ka-Professor Santino. Pag-uusapan natin ito, hindi po matagal yung aking live na ito dahil nakikita ko lang po sa social media maging sa mga news at fake news yung mga galit na galit at panay ang panira kay President Bongbong Marcos, no? Mas dumami pa ito ng mga social media influencer at iba talaga yung mga dami account, mga fake account or nagpapalaganap ng fake news. Talagang maraming tinitira, direkta ng mga panira ang ating Pangulong President Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba galit na galit ka sa ating Pangulo, kay PBBM? So, yun po yung tanong ko. Sa maaari siguro na dahil sa yung politikal na paniniwala, kaya ikaw ay galit na galit kay President Bongbong Marcos. Bago yan, nais ko lang pong linawin na ang aking sinasabi ay opinion lamang. Wala po akong kinakampihan at pinapanigang politiko dahil ako po tanggap ko na ang nanalo ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ka galit na galit sa kanya samantalang yan naman at siya ang binuto mo ng nakaraang halalan? Naniwala ka sa kanyang mga plataforma, naniwala ka maaari sa kanyang kakayahan, kaya nga po binuto mo si President Bongbong Marcos. Bakit ngayon, isa ka na at number 1 ka na sa kritiko at naninira sa iyong binuto? Nagkamali ka ba ng binuto mo? Kung sa tingin mo nagkamali ka, well, tiisin mo yan dahil 6 na taon po na uupo. Maaaring paalaala sa iyo yan na sa sunod na halalan ay maging mapanuri, mapagmatsyag at tingnan po talaga. Pero alam niyo po, para sa akin, suportahan na lang natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos kaysa naman sa niniwala. Bakit ako suporta? To be honest, mga ka-Professor Santino, sa mga nanonood, alam ko may mga followers ako dito na DDS supporter, may mga followers ako dito na BBM naniniwala kay President Marcos. Pero alam niyo po mga ka-Professor Santino, nais ko lang linawin ha. Alam niyo po, dahil since ako po ay Bicolano, nang nakaraang halalan po ang aking binoto, of course, yung aking kababayan, si Attorney Line Robredo, isang abogada, at naniniwala ko sa kanyang kakayahan kung siya ang manalo na Pangulo. At ang aking pangalawang Pangulo po na binoto ay walang iba kundi si Inday Sara. Linawin kong muli, wala po akong kinakatigan dito ha. Yan po yung aking binuto ng nakaraan. Line Robredo at ang aking Vice President ay si Inday Sara. Ngayon po, nang nanalo po si PBBM at natalo, no? Nang manalo po si PBBM at natalo nga po yung aking Pangulo na binoto na si Line Robredo, Attorney Line Robredo, at nanalo ang aking pangalawang Pangulo na binoto si Inday Sara. Alam nyo po, nang nakaraang halalan, isa po ako sa unang bumati kay PBBM sa aking vlog dahil siya po ay kinukongratulate ko bilang nanalo. In other words, sinanggap ko po na maaaring hindi talaga nakatadhana kay Line Robredo ang pagiging Pangulo. Kaya nga po, bilang bagong halal, kayo nga po ang nagsabi noon. Maraming nagsabi na naniwala kay PBBM noon at mga supporters ng DDS na the voice of the people is the voice of God. Yan ang headlines nyo noon. Well, that's true. No? So, kaya nga po, ako'y naniniwala na maaaring si PBBM ang nakatadhana na maging Pangulo. Kaya nga po, suportahan na lang natin. Totally, ako ha, mga Professor Santino, hindi ko po binoto si PBBM, pero sinusuportahan ko siya ngayon bilang Pangulo. Dahil siya po ay pinili ng majority, sambayan ng Pilipino. And never po ako na magbablog ng panira sa ating Pangulo dahil siya po ang pinili ng sambayan ng Pilipino. Majority wins, maraming naniniwala. Nagtataka lang ako, mga ka-Professor Santino, dahil ako na hindi naman na PBBM ang binoto, ako'y naniniwala sa kakayahan at ako'y naniniwala na siya talaga ang nakatadhana na maging Pangulo. Kaya sinusuportahan ko na lang. Nagtataka naman ako sa mga bumuto kay PBBM noon ay number 1 na kritiko at mapanira at paninira ngayon ang ginagawa. Samantalang nung nakaraan, siya yung binoto. Tingnan mo pagkakaiba, no? Alam niyo po kasi ako, nakaupo, nanalo, ginusto ng taong bayan. Sabi niyo pa nga, the voice of the people is the voice of God. Which is true para sa akin. So sinusuportahan ko ang ating Pangulong PBBM sa kanyang pamumuno, sa kanyang mga proyekto. Tingnan natin ang kanyang ginagawa. Para sa akin ay okay naman. Yun nga lang, hindi talaga siya nakakaiwas sa iba't ibang uri ng paninira. Natural naman po yan. Kasi sino naman pang Pangulo, ang umupo, ay talagang maraming kritiko yan.
Maraming naninira dyan, kahit mabuti pa ang gawin mo. Kaya ikaw, na nakikinig sa akin ngayon, na bumuto kay PBBM, suportahan mo dahil binuto mo yan. Ako nga hindi bumuto sa kanya, pero naniniwala ako na siyang tinadhana na maging Pangulo. At naniniwala din ako sa sinasabi niyo before, the voice of the people is the voice of God. So sinusuportahan ko na lang ating Pangulo dahil siya po talaga ang nakatadhana. Siya yung nanalo. So bakit ikaw, na bumuto sa kanya noon at naniwala sa kanyang mga plataforma, ay panay ang panira? Bakit nga ba galit na galit ka sa ating Pangulo? Well, maaaring may halong political sa iyo eh. Maaaring ang gusto mo ang Vice President, si Inday Sara. Well, pares tayo na ang binoto ko naman talaga ng nakarang halalan ay si Inday Sara bilang pangalawang Pangulo. Yun naman ang tinakbuhan niya eh. At ang binoto ko na Presidente ay si Atty. Leni Robredo. Pero dapat po sa mga ngayon, lalong-lalo na yung naniwala at bumuto kay President PBBM, suportahan natin siya. Huwag nating sirain. Dahil sabi niyo na mismo, siya ang nakatadhana. Siya ang inupo ng ating Panginoon dyan. Bilang mamuno sa ating bansa. Pero ano ang ginagawa? Karamihan ngayon, ang daming fake news, ang daming panira sa social media. Tinitira ang mga pangpamilya ng Pangulo. May isa pa nga, si Atty. Harry Roque. No? Panay ang kanyang kanta ng mga viral niya na bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, budot, budot. Sabi niya, pero siya positive nagtatago sa batas dahil sa human trafficking. Walang piyansa yon. Pero panay ang panira niya kay PBBM, pero nang nakarang halalan, kaline up siya sa pagkasenador. Hindi po ba? Kaline up siya sa pagkasenador ito si Harry Roque. Kaya ikaw ngayon, makinig ka sa akin. Ikaw na bumuto kay PBBM, bakit galit na galit ka? Samantalang yan ang binuto mo. Samantalang ako, ang binuto ko noon ay si Atty. Leni Robredo, pero sinusuportahan ko ang ating Pangulong PBBM sa kanyang mga ginagawa at magandang proyekto para sa bayan. Dahil sabi nga ninyo, the voice of the people is the voice of God. So tanggapin natin yan. Maaari po talaga na si PBBM ang nakatadhana. Kaya suportahan na lang natin. Ngayon kung ano-ano ang pinagsasabi mo sa social media, sinasabi mong ganito si PBBM, etc. Pero number one mo yan. Halos magpakamatay ka ng nakarang halalan. Binoto mo yan. Kinampanya mo yan. No? Halos lahat ng pamilya mo bumuto yan. Then now, ikaw ang number one na naninira sa social media. Hindi ako nagmamalinis. Hindi rin ako perfecto. Pero ako po, kung sino po ang inupo ng sambayan ng Pilipino, si PBBM, sinusuportahan ko po yan. Kahit hindi naman po yan ang aking Pangulo ng nakaraan. Ang nanalo lang na aking binoto sa Vice, of course. Si Inday Sara ang Vice ko noon. Then, si PBBM, hindi ko siya binoto. Pero, alam nyo, kahit makarating na ito sa ating Pangulo, ako saludo ako sa ginagawa ng Pangulo ngayon. Suportado ko sa kanyang ginagawa. Diba? Sabi nyo na dati, sinisira nyo. Kita mo ang pamilya na yan, tahimik. Tahimik ngayon talaga si PBBM. Kahit anong mga panglilibak, alam niya. Kasi alam niya na maraming perfectionist sa social media. Nakala mo perfect, pero pag yan ang inupo mong Pangulo, aywan ko lang kung kakayanin ang problema sa buong bansa. Na pati baha, ulan, lahat na yata, Pangulo na sinisisi. Ngayon, kung regards naman sa pagkakakulong ng ating Pangulong Duterte, of course, binoto ko si Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo before. Kung sa pagkakakulong niya naman, hindi naman po si PBBM ang nag-file niyan. Sinampa po ang kaso na yan ay si President Duterte pa ang presidente. Hindi po si BBM. At wala pong warrant of arrest noon kay President Duterte. Well, maybe obvious, presidente siya, no? Siya ang may kaso. Pangalawa, immune siya sa criminal liability dating dito. Kaya, ngayong nakaupo, pero ang nag-file po ng kaso na yan, si Laila de Lima, si Trillanes, Senator Trillanes, Dipor, sila yung nag-file. Pero sa inyo pa rin sinisisi pa rin kay PBBM, ano? Sinasya kanya daw, dahilan, etc. Alam nyo, magalit ka na sa akin kung sa magalit. Dahil ako, kung sino po ang inupo ng sambayan ng Pilipino, inupo na sa tingin ninyo ay inupo sa katadhana ng Diyos na Pangulo, yan ay walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Inupo siya yan. Suportahan na lang po natin. Huwag na tayong manira. No? Dahil kung may gusto kayong upo dyan, din antayin nyo ang matapos ang termino ni PBBM. Ha? Huwag kang magagalit sa akin. Dahil sabi ko nga, hindi naman si PBBM ang binoto ko ng nakarang halalan. Pero siya po ay suportado ko sa kanyang mga ginagawa ngayon. Dahil siya po ay pinuto ng nakakaraming sambayan ng Pilipino. At siya talaga ang nakatadhana. Di po ba? So yan po yung aking punto. Kaya sana huwag ka magalit. Pwede mong sabihin dito, mag-comment ka kung para mabasa din namin lahat kung bakit nagalit ka kay PBBM at kung ano man ang iyong maging reaction dito, comment dito, tatanggapin ko po yan at irerespeto ko. Para naman
marinig namin, para naman makita namin ang iyong opinion kung bakit galit na galit ka kay President Bongbong Marcos. Nais ko lang muling linawin, wala pa akong pinapanigan dito kung sino mang politiko. Ang sa akin lamang, magkaroon ka naman ng hiya sa sarili mo. Binoto mong Pangulo ng nakarang halalan kung ano-anong paninira ang pinagsasabi mo ngayon. Bakit di mo nalang suportahan? Di ba sabi mo may unity? You believe in unity? The platform of President Bongbong Marcos, and now number 1 critics ka? Panay ang panira mo sa social media, panay ang post mo ng panira kay BBBM, hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Samantalang yan ang binoto mong Pangulo, samantalang ako na hindi naman siya ang Pangulo na binoto ko, pero sinusuportahan ko. Dahil sabi nga ninyo mismo na the voice of the people is the voice of God. At ako'y naniniwala dyan na maaaring siya talaga ang nakatadhana. Nagtataka lang naman ako dahil ikaw na halos pinaglaban mo ang ating Pangulong Marcos doon, binoto mo at binoto ng buong pamilya mo, number 1 ka na mapanira ngayon sa social media. Magkaroon ka naman ng hiya sa sarili mo. Opinion lamang po ito ni Professor Santino. Once again, suportado ko po ang ating Pangulo at suportado ko rin po yung ating pangalawang Pangulo. Naway gawin lang nila ng tama, naayos ang mga nakaratang sa kanilang balikat na tungkulin sa sambayanang Pilipino. Good afternoon po. Opinion lamang po ito ni Professor Santino. Okay, so kasama natin si Tess Tamaliwan, nandyan po si Sonia Hasigawa, Alicia Lig, Merna Borromeo, Amparo Carpiosan, hi to Elena M. Cosme, isyatat natin si Judith Domaspanya, Rowel Arizo, Jeco Jerry Cabreros, Edwin Salamanca, Joselisa Moises, nandyan rin po kasama natin si JRN, Nor Salamat Birano, hi to Ninita Umale, Robin Basinga Salindong, Elmer Pinaranda, Hilda Modisto, Gorgunya Angala, Bioli Binaventura, Annabel Hoson, Teresito Lu. Isatat natin si Jonathan Beruya Camasosa, nandiyan rin po si Ebjo, Susana Castañares Dams, Nida Ichhaka, Lisa Ramirez, Evelyn Teofren, hi to Edwin Santos, Percy Shalana, Miggy Ibom, Faye Muskila, and hi to Joliet Sunakawa. Okay, so makakabahan ko, yan natin mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Sa umagang ito, Lord, kami po'y nagpapasalamat sa bagong pagkakataon na iyong ipinagkaloob. Salamat sa pagising namin na may bagong pag-asa at lakas. Pagpalain mo po kami sa buong araw na ito. Patuloy po kaming magtitiwala sa iyo at sumasampalataya sa iyong kabutihan. Padalhan mo po kami ng wisdom at guidance upang maging patatag sa lahat ng pagsubok. Gabayan mo kami, Lord, sa bawat hakbang at ipakita mo sa amin ang landas patungo sa tagumpay na matagal naming pinapangarap. Sana'y maging ilaw kami sa ibang tao at magdala ng kaligayahan at inspirasyon sa mga paligid namin. Lahat ng aming mga desisyon at aksyon ay itinataguyod namin sa iyong pangalan. Patuloy po kaming magtitiwala at umaasang makamit ang tagumpay na matagal naming hinihintay. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan, pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugat
ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat